Ang huling bahagi ng paliksang Urabuto Satsuchen ay nagsimula na. Si Noroi ang unang lumaban. Isa lamang pala itong bangkay na sinaniban ng mahiwag na si Bakuju. Nang matalo si Bakuju, sa pilitan itong kinuha ang katawan ni Max. Subalit sa bandang huli ay nagwagi ang isip nito at winasak si Bakuju. Ang dalawang master ng mapanganib na Yomon Ken. Mabuti naman at nagpakita ka na. Umanda ka ngayon dahil bilang na ang araw mo. Ilang beses ko bang sasabihin? Aray, sakit na na. Ano bang problema mo? Tayo na't magsasanay ka pa. Pero Ingkong, hindi na po kailangan niya ni Reka. Kaya niyang kontrolin ang 6 na Flame Dragons. Tama yun. Nakita mo na ba ang mga ito? Huwag mo ipagmalaki sa akin ang mga yan dahil hindi mo na sila maasahan ngayon. Anong ginagawa mo? Ang mga tatak ng dragon. Nawala. Ibig sabihin ba nun, hindi na niya pwedeng tawagin ang mga ito? Hindi pwede yun. Imposible. Labas na natin eh! Sayha! Kuya, walang lumabas. Ano bang nangyari? Kung may isip ka, sasama ka sa akin para makuha mo silang muli. Paano ako sasama eh? Lumalaban na nga kami. Iisa lang ang kalaban mo. Yan ay si Kurei. Huwag ka mag-alala, ibabalik kita dito bago magsimula ang laban yun ni Kurei. Ha? Sandali lang. Oh, ano pang hinihintay mo? Sundan mo na siya, Reka. Ira. Magtiwala ka. Sumunod ka sa matandang yon dahil hindi siya isang kalaban. Oo nga, Kuya. Siya yung nagbigay ng mahiwagang sandata sa akin. At isa pa, hindi ka rin mananalo kay Kurei kung wala ang Flame Dragons mo. At habang wala ka, kami munang bahala dito. Pero, salamat. Patawarin niyo ako. Mag-iingat ka, Reka. Nakakaasar naman. Saan nagpunta yung matandang yun? Huh? Salamin? Narito po tayo sa huling bahagi ng paliksang Urabuto Satsuchen. Sisimulan na po natin ang ikalawang laban. Ako po ang tagahakol niyo para sa labang ito. 22 lang ako at single pa. Ako si Teresa. Ang sexy-sexy naman yan! Tinatawagan si Kai mula sa Uruhang Kuranai. At si Aira Kirisawa mula sa pangkat ng Hokage. Pumunta na kayo dito sa ring! Ang espadang yun. Malalaman mo bukas ang katotohanan, maging ang taong kumaslang sa iyong kapatid. Siya na nga yun. Sige na nga! Para pagpawisan na ako! Sandali! Ibigay mo na sa akin to, Ira! Sandali lang, Dylan! Malakas ang kutob ko na ang taong yan ay may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ni Dylan. Referee, si Ira Kirisawa ang dapat lumaban. Pwede bang palitan ko siya? Sandali ha! Itatanong ko muna kung sasakayan ng makakalaban mo. Tutol ba kayo? Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Si Dylan at ang kanyang insuwi. Sang-ayon ba kayo, Master Kurei? Oo, yan ang dahilan kung bakit nais ko makasama si Kai sa aking pangkat. Kung ganon,
Ang laban ay magaganap na sa pagitan ni Dylan Mikagami ng Hokage at ni Kai ng Uruha Kurenai. Ikalawang laban, simulan na! Teka, nasan ako? Hindi ko sinasadyang matalsikan ka ng buhangin. Pasensya ka na, Reka. Ha? Wag mo intindihin yun, miss! Nakakahiya, kilala niya ako pero hindi ko siya kilala. Alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. O paano, magsisimula na ba tayo? Magsisimula ng ano? Flame power! Ano? Wala naman akong away sa'yo Anong problema mo? Gusto mong mabalik ang mga dragon mo sa'yo, hindi ba? Labanan mo sila, huwag kang magtago. Sarap nito Nandiyan ka na pala, hindi ka man lang nagsasabi, sandali lang tatang. Bakit kailangan kong labanan ng babaeng yun? Isa labang siya sa mga dapat mong talunin. Reka, Huh? pangalawa na natin itong pagharap. Ako nga pala si Nadare. Ikaw si Nadare? Ang 8 dragon ay ang mga naging pinakamagagaling na Flame Masters. Dati silang tao at ngayon naging mga Flame Dragons. Kung nais mong muling mapasayo ang kanyang kapangyarihan, kailangang matalo mo siya. Ganon din ang iba pa. Reka, nang una tayo magkita, mag-isa kang tumayo laban sa aming 8 Flame Dragons. Humanga ako sa kagitingang ipinakita mo noon, kaya ibinigay ko sa iyong aking tulong. Subalit kung dahil doon ay naging sobrang tiwala mo sa iyong sarili, hindi na kita maaaring tulungan pa. Ipakita mo sa akin ngayon kung hanggang saan ang kakayahan mo. Huwag niyo akong iismulin! Patawarin niyo ako. Umasa ako ng gusto sa mga tulong na ibinibigay niyo sa akin. Pero sana maintindihan niyo na mas lalo ko kayong kailangan ngayon para matalo si Kurei. Pakiusap, bumalik na kayo. Maswerte ka at napahanga ko sa iyong katapatan. Lumaban ka para sa ikabubuti ng marami. Nadare, salamat, nagbalik ka na. Dauto mo na pala si Nadare. Pumili ka ngayon ng susunod mong makakalaban. Ako si Saiha. Ako si Homura. At ako naman si Madoka. Pagkatapos, sasagutin mo ang mga tanong ko. Umaasa ka pa ba na gagawin ko sinasabi mo? Hindi kita pipilitin dahil kung saan mo sasabihin. Pareho silang mabilis. Pagkasukat ng kakayahan ng dalawa nating kalahok. Kuya Lorcan, kilala mo ba yung Kai na yan? Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya eh. Pareho lang pala tayo eh. Siguro, naging Jushinshu siya nung pagkalis natin kay Kurei. Aba, nasira niya ang balabal ni Kai. May ibubuga naman pala siya. Ito ang unang pagkakataon na makikita natin ang kanyang muka mula na mag-umpisa ang paligsahan. Maraming salamat, Dylan. Wala namang kapipigil sa akin ngayon. Ay, yabang naman niya. Totoong sinabi niya. Ang hikaw niya. Hindi mo ba nagusto ng hikaw ko? Sa bagay, ito lang ang naaalala ng mga nagiging biktima ko. Pinagbibintangan nila akong pumaslang ng mga taong malapit sa kanila.
Tapos tinuturo ko sila. Ganyan din ang mangyayari sa'yo. Dylan Mikagami. Sa wakas, nakita ko rin siya, Ate Jessica. Sa lahat ng ayoko ay yung pinagtatawanan ako. Yomonken! Absolute Zero! Yomonken! Yomonken, Absolute Zero Return. Hindi lamang ikaw ang biyasa sa paggamit ng Yomonken technique. Dalawa silang gumagamit ng Yomonken! Paano? Imposible. Iisa lang ang dapat magmana ng Yomonken dahil iisa lang ang tinatanggap para pag-aralan ito. Sina Master Meguri Kyosa at Dylan Mikagami lamang ang dapat nakakaalam ng tungkol sa Yomonken. Nakakatawa ang itsura mo ngayon. Mahiwagang sandata yan, hindi ba? Siyempre naman. Ito ang mahiwagang Yomon-en. Kung ganun, ang iyong mahiwagang espada ay may kakayahang gayahin ang Yomonken technique. Kaya lang, isa lang ang Absolute Zero na nagagawa ng aking Yomonken. Pagkakaisa ng 4 na bahagi. Yomonken! Water Snake! Ano yan? Ngayon ko lang nakita yan Hindi niya madedepensa ng kanyang sarili kung gumagaya lang siya. Iisa lang ang Master at ako yun. Yomonken! Ice Snake! Pareho sila ng teknik. Hindi magkapareho. Ang ginagawa ni Kai ay isang ice snake. Mas malakas pa ito kaysa sa ginawa ni Dylan. Ang ibig mo sabihin, Master? Maaaring totoo ang sinasabi ni Kai. Hindi maaaring dalawang master ng Yomonken. Nabigla ka ba? Ang Yomonken ni Meguri Kyosa ay pinamana sa ating dalawa. Pero mas nakakalamang ako sa iyo dahil bihasa na ako sa Yomonken bago ka pa natuto nito. Tawagin mo na lang akong kuya. Hi. Ako si Rion Katanashi, ang makakalaban mo ngayon. All right. Come on, subdue me and take me inside you. You know you want to. I can see her, but... My master is such an innocent man. But I'm pretty sure you're going to like this. Please, stop it. You're torturing me. How can I fight a naked woman? Remember, ninjas have been trained to deceive and distract the enemy. And if you can be distracted by a little bit of skin, then you're still just an amateur. Bakit hindi ka pa sumuko? Aking bunsong kapatid. Wala akong pakialam kahit na sino ka pa. Maipaghihiganti ko na rin ngayon ang aking kapatid. Naloko na. Delikado kapag pinairal niya ang kanyang galit. Si Master Kyosa na pinagtiwalaan niya ay nagsinungaling sa kanya. Hindi sinabi ni Master na mayroon pa isang katulad ko. Pero isa lang ang dapat manatili sa atin. Ang isang katulad mo ay hindi karapat-dapat magmana ng Yomonken. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ka sinanay ni Meguri Kyosa? Kung sakali may masamang mangyari sa akin, ikaw ang aking backup. Tama na! Churaramay! Ang problema sa teknik na yan, kailangan manatili sa lupa ang espada mo. Bukas ka sa pag-atake. Yomonken! Hisame Freezing Rain! Hindi! Ang Water Shadow Technique. Magaling, pero hindi ka magtatagal. Ito ngayon ang tanggapin mo. Pagkakaisa ng 4 na bahagi ng Yomonken. Water Snake na naman. Talagang wala kang kadala-dala, no? Icicle Snake! Ibang klaseng teknik na yon. Kombinasyon ng kanyang Yomonken, Churaramay at Water Snake. Mananalo na si Dylan! Ipinuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas sa teknik na ito. Kapag hindi pa niya natalo si Kai, maaaring... Ako ang Master! Yomolen Ice Barrier! Kaya kong talunin ang kahit anong ibato mo sa akin! Ano? Nakita mo na? Kuya Dylan! Naloko na. Naubos na ang tubig sa kanya Insui. Mukhang natuyo na ang iyong mahiwagang Insui.
Para sa akin tagumpay! Hindi! Pulong Insui, yan ang sarili mong dugo! Para sa akin, kapatid! Dylan! 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 Parehong bagsak! Mananatili ako upang maging tagapagmana ng Yeoman Ken. Ako, Yeoman Ken! Dahil hindi na muling makabangon pa si Dylan Mikagami, ang nanalo, si Kai! Bumagsak po si Dylan, mga kaibigan. Ang pangkat ng Uruhang Kurenai ang nanalo sa labang ito. Paano mo nalaman? Hindi ako ang dapat. Sabihin mo sa akin, bakit, Dylan? Bakit? Master, ang huling tira ni Dylan kanina. Oo. Nagkaroon siya ng pagkakataon para tapusin si Kai kanina. Subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Dylan! Okay ka lang ba? Dylan! Huwag akong intindihin niyo. Grabe ang tama ni Kai. Ha? Pero hindi ba sabi mo siya pumatay sa kapatid mo? Bakit namin gagawin yun? Hindi. Hindi siyang pumatay. Nalaman mo rin pala. Nalaman ko pero huli na. At hanggang sa huling sandali ay ihahabilin mo ko sa iyong mga kasama. Kahanga-hanga. Bakit pinaniwala mo ako na ikaw ang pumatay sa kapatid ko? Ano bang bahagi ng kwento mo ang totoo? Ako ang tunay na tagapagmana ng Yeoman Ken ni Meguri Kyosa. Subalit na makita ka niya, nakita niya ang iyong potensyal at naisip niyang ikaw ang mas karapat-dapat na maging tagapagmana ng Yeoman Ken. Pagkatapos ay binaliwala niya ako. Hinayaan niya ako mabuhay upang maging kahalili mo kung sakaling nagkamali siya sa pagpili sa iyo. Para niya akong sinampal sa mukha. Ayoko maging kahalili lamang ng isang tao na 10 taon ang pagkabata sa akin. Kaya ngayon, ninais ko mapatunayan mo sa akin kung ikaw nga ay talagang karapat-dapat at kung gaano ka kagaling, Dylan. Kaya naman pala nagpanggap siya kanina. Ngayon ay lubos ko na nauunawaan. Ikaw ang mas karapat-dapat kaysa sa akin. Pero ikaw ang nanalo. Huwag mo na akong kaawaan. Alam natin pareho na pinigilan mo lang ang sarili mo kanina. Saan ka pupunta? Isa lang ang maaaring maging tagapagmana. Total, hindi rin magtatagal ang aking buhay. Kai! Iiwan ko sa iyo ang isang katotohanan. Ang taong pumaslang sa iyong kapatid ay si Meguri Kyosa. Hindi totoo yan. Dahil sa hangarin mo makapaghiganti, madaling tumaas ang iyong kakayahan. Yun ang nais mangyari ni Kyosa nang paslangin niya ang iyong kapatid. Dylan Mikagami, ikinararangal kong ikaw ang aking naging huling kalaban. Sana'y matapos ang iyong paghihiganti. Paalam. Ha? Kai! Yan pala si Setsuna. Tumayo ka na dyan, Tatang, dahil ikaw na ang isusunod ko. Sige na. Ako? Alam ko kung sino kang talaga, kaya kukunin ko ang kapangyarihan mo. Okay? Kwaku? Tama ka.